Idineklara ng Toboso Municipal Council na persona non grata ang Communist Party of the Philippines, New People's Army National Democratic Front o CPP-NPA-NDF. Kasunod po yan ang umano'y engkwentro sa bayan kung saan 11 patay. Ayon sa Municipal Council, ang deklarasyon ay pagpapahayag ng pagkondena sa mga rebelding grupo sa bayan. Ang ilan daw sa aksyon ng CPP-NPA-NDF ay nauuwi sa karahasan at nakakaapekto sa kabuhayan ng kanilang mga kababayan. Naghayag din ng suporta ang Toboso LGU sa Armed Forces of the Philippines at iba pang mga ahensya ng gobyerno. Patay ang isang babae matapos po namang saksakin ng kanyang dating mister sa General Trias sa Cavite. At ayon sa investigasyon, matagal na pong hiwalay ang dalawa pero bumibisita pa rin daw ang lalaki dahil sa mga anak nila. Hanggang sa makita raw ng suspect na merong bago ng karelasyon si Amor na isang lesbian. Nagalit daw ang suspect at doon na po niya sinaksak sa dibdib ang dating misis. Arestado po naman sa follow-up operation ang suspect. Tumanggi na siyang magbigay ng pahayag. Sinampahan po ng kasong parricide ang suspect. Iniimbestigahan ng Cebu City LGU ang pagkamatay ng isang preso sa Cebu City Jail. Base po sa medico legal ng biktima, sudden cardiac death at acute coronary syndrome, ang ikinamatay ng preso na si Fernando Prahes. Pero duda dito ang pamilya ni Prahes. Sa mga larawang eksklusibong ibinigay sa News 5, kitang may mga pasa sa binti at sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ng biktima. Ang hinala nila, tinorture o kaya'y binugbog ito. Nagsagawa na rin ang sariling investigasyon ng Commission on Human Rights at National Bureau of Investigation o NBI. Patay ang magkapatid po naman na bata matapos pong mahulog sa gilid ng daanan ang kanilang sinasakyan tricycle sa bayan po ng Mataas na Kahoy sa Batangas. At ayon sa investigasyon, nawalan daw po ng preno ang tricycle kaya sumalpok sa steel barrier. Nagduro-diretso ito hanggang sa mahulog sa bangin. Meron pong 30 talampakan ng lalim ng pinagulugan po ng tricycle. Iniimbestigahan na ang disgrasya. Sa pulsa dashcam video, ang kawatan na nagnakaw po sa nakaparadang sasakyan, dyan po yan sa Bukawe sa Bulacan. Makikita ang biglang pagdating ng dalawang lalaking magkaangka sa motorsiklo sa harap po ng isang sasakyan. Nang masigurong wala ang driver, tinangay ang cellphone at bag ng driver. Agad na sumibat ang mga magnanakaw. Ang kwento po ng driver, nagpapa-vulcanize lamang siya nang mangyari nga ang pagnanakaw. Hindi daw nagalaw ang pera niya sa e-wallet pero nag-loan ang mga kawatan ng halos 83,000 pesos sa isang shopping app. Ang pangamba ngayon ng biktima, baka nakopya na ng mga magnanakaw ang kanyang ID at nag-loan sa mas marami pang online lending apps. Humingi naman ng tulong sa Anti-Cybercrime Group ng PNP ang biktima. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.